kakaubot. Makaradol, Fred Padernos, Istorya Pakaradol! Ito naman ay ukol sa mga baril na mga hindi lisensyado na mga itinatago ng kung sino-sino dyan. Wala mga lisensya. Talagang mga illegal. O kaya noon may lisensya pero hindi na inirenew, pinabayaan na lang, expired na ang mga license, itong mga baril ay considered pa rin na loose firearms. May sinasagawa ngayon, may sinusulong na yun na panukala na palakasin ang batas na nagpaparusa dyan sa mga nagmamayari, nagtatago ng mga hindi lisensyadong mga baril. Sa ngayon, meron na dyan na, sa ngayon ay mayroon existing na batas na nagpaparusa sa pagtatago, pagdadala ng mga hindi lisensyadong mga baril. Kaya, sinasabi ko kanina na may nagsusulong ngayon na mas palakasin ang batas na yan. At ang nagsusulong niyan ay mismong si DILG Secretary John Vic Remulla. Ito pa rin ay may kinalaman sa mga pangyayari na mga krimen na kung saan nagagamit ang mga hindi lisensyadong mga baril. Pero itong usapin na ito talagang malawak ito. Malawak ito. Kung tatrabahuin lang ng masinsinan, magtulong ang Philippine National Police, Army, at kung sino pang mga government forces dyan na tumbukin, talagang lipulin ang lahat ng mga nakatagong baril, ay marami talagang makukuha. Mga illegal na mga baril. Sino-sino ba ang mga may kapas na bumili ng mga baril? Siguro yung alam ninyo, baka alam ko rin. Ang isa dyan sa mga mahilig gumawa na bumili ng baril na hindi malisensyado, yung gumagawa ng mga illegal. Sino-sino mga gumagawa ng illegal? Marami dyan. Isa na dyan, mga politiko. Mga politiko na nandoon sa mga laylayan ng ating bansa na kung saan malakas ang conflict, ang awayan sa mga politika at padamihan ng mga private armed groups. Padamihan ng bodyguard, padamihan ng mga mamamatay tao, mga private armed groups, mga PUGs kung tawagin. Yan, isa yan sa nagpaparamihan ng mga loose firearms, mga hindi lisensyadong mga baril. Kasi paano mo naman bibigyan ng legal na baril yung mga mamamatay tao mo dyan, yung mga mo dyan, mga PUGs, bibigyan mo siyempre yan ng mga illegal na baril. Yan, dyan natin simulan. Marami sila talaga dyan. Siguro kilala ninyo kung sino yung mga politiko na mayroong mga sangdamakmak na mga baril, sangdamakmak na mga PUGs. Isa yan sa mga tambak ang mga hindi lisensyadong mga baril. Sino pa? Natural, yung mga hold-upper, yung mga kriminal. Marami dyan. Marami dyan. Ay isa pa, yung mga rebelde, natural lang namang magkaroon ka ng rebelde na lisensyadong baril. Habulin yan. Lahat. Marami. Alam nila yan kung sino mga may posibleng may mga baril. Maliban na lang yan sa mga license na baril noon na hindi na renew. Alam nila yan dahil may record yan. Kaya nga binibisita, pinupuntahan na, mister, yung baril mo, nakarecord pa dito, nandyan pa ba sa ito? Expired ang lisensya po, pakisurrender. Pag ayaw i-surrender, ay makakasuhan ka niyan. Mga ganon. So ngayon, dahil alam na natin kung sino yung isa sa mga talaga masasabi natin nag-maintain ng mga armadong grupo para sa kanilang mga pamumulitika, ay masisiguro natin yan sila ay maraming mga hindi lisensyadong mga baril. Hindi lang basta ordinaryong baril. High-powered pa ang mga yan. Na ginagamit sa pagpapatay, pagsasalakay sa kanilang mga kalaban sa politika. Tingnan mo dito sa amin,
sa Region 8. Di ba maraming baril ang pagka-eleksyon? Ayun. Malamang dyan ay maraming mga unlicensed na mga kuhan, na mga baril. Pati mga rebelde na rin at mga pugs. Ha? Sa Davao, Diyos ko day. Diyan sa Mindanao, Ginoo ko. Diyan lahat naglipad ang mga illegal na mga baril. Ha? Sa Cebu. Oh? Mga paggawaan ng baril na illegal, ang dami diyan. Ha? Ba't hindi yan ang natin tumbukin? Ha? Kahit palakasin pa ng palakasin, ang batas na yan nang gagawin na 20 years na ang pagkakakulong ng sino mang magkakasala, wala riyan eh. Wala din yan, iilan lang yan na mahuhuli. Pero kung talagang gusto natin resolbahin itong nagkakalat na mga hindi lisensyadong mga baril at ma-solve natin itong mga kriminal, ay talagang tutuhanin natin ang pag-assault dito sa mga alam natin na talagang nagmimintin na mga criminal gang na may mga tambak na mga baril at mga bala. Minsan pa nga mula sa kanila nakukuha pa yung mga baril na issue ng pulis, issue sa army, mga bala na issue na mula sa gobyerno. Siguro mga inagaw nila yon. O kaya ibininta rin ng mga ungas na mga taga-gobyerno. Di ba? Eh, ganun talaga. Nangyayari, mga army, sinasabi nila, wala sa ayos, bala ng gobyerno ang pumatay sa amin mismong mga kasama. Kasi baril ng gobyerno ang ginamit. Bala ng gobyerno ang ginamit ng mga kung sino dyan, ng mga kriminal. Na nangyayari ito kapag nababawi nila yung mga armas. Nare-recover nila sa enkwentro. O, kita mo yan? So, nasa gobyerno yan natin. Maganda itong hakbang ng ating DILG Secretary na isinusulong na palakasin itong batas na nagpaparusa sa mga hindi lisensyadong baril. Loose firearms. Biro mo itong gagawin ng 20 taon, 20 years ang pagkakabilanggo ng sino ang mapapatunayang magkasala dyan sa mga hindi lisensyadong baril. Gagawan na naman ng batas sa Kongreso, tapos iakyat sa Senado. Magkakaroon ngayon ng Joint Senate and Congress version dyan para magawang batas yan. Tapos pag nagawang batas, na naman? Lagi tayo nakakaproblema sa implementasyon kasi hindi masyadong seryoso, hindi tinutotoo. Hindi naman sa lahat, pero meron tayong mga official dyan sa gobyerno, sa ating government forces na malapit doon kay Mr. Politiko, kay Ma'am Politiko. Pag nakaupo ka dyan na provincial director ka o kaya regional director, siyempre, imbitahin ka ni governor, ni congressman, ni pare, baka naman pwedeng wag masyadong higpitan dito sa amin, ganyan. Ganon. So, hindi masyadong naghihigpit. Nahahayaan na yung mga kriminal ay gumalagala at pumatay kung sinong target nila. Yung mga kriminal na yon, na ang hanap buhay ay pumatay. Yun ang nagdadala ng mga baril, na mga illegal. Alangan namang magdala yun ng legal. Yun. Ang hanap buhay nila, pumatay. Base sa utos ng kanilang amo, base na rin sa bayad na napagkasunduan. Hindi basta-basta papatayo ng hindi subject ng terms of payment. Kasi ang pagpatay nila ay hanap buhay nila yun. Oo. So, papatay sila kung sila inutusan na ito ay anuhin mo. Dahil nakaharang ito sa aking pagpupolitika. Ayan. So, ayun. Kikilos ang kanilang mga aswang na may mga bit-bit na mga baril na illegal. Yun ang habulin natin kung yun talaga ang gusto natin sa gobyerno na masolbar ang krimen dito. Marami dyan na mga nagkalat. Siguro pa mga loose firearms, mas marami pa kaysa sa lisensyadong baril ng gobyerno. Di ko lang alam. Pero yun ang yun, mas maraming Ginoo. Pagka nandyan sa eleksyon, makita mo, malapit ang eleksyon na naman. Pag-hire na naman ng mga goons. Yung mga goons mula doon sa mga isla, papasok na naman dito sa mga probinsya. Isang tawag lang, nandyan na. Punta sa hideout.
kuan doon, tulog-tulog, kain-kain. Tapos pag may strike. Tapos balik sa lungga. Magkakalat kung saan-saan. Ha? 'Di ba? Ganun talaga mga style. Ay, matanda na tayo sa mundo, nababasa natin ng mga ganyan. Kaya hindi tayo nakafocus lang diyan sa pagpapataas ng jail term. I-focus din natin ng kriminalidad na yun ang masundan natin at maresolba kung talagang seryoso ang gobyerno na maresolba ang mga krimen na yan. Ha? Kaya nandyan lang sila. Ligid-ligid lang. Kailangan lang trabahuin upang talagang makatulong na mawala na, at least naman lang mabawasan ng malaki ang mga krimen nangyayari sa ating bansa. O di ba? Pero maganda ito na sinusulong. Makakaisa rin itong deterrent, kaya lang ay hindi yan talaga ang solusyon. Ang solusyon ay talagang seryosong paghahabol laban sa mga kriminal. At yan ang ating makaradol na balita. Dito lang yan sa programa Istorya Pakaradol dito sa Radyo Abante SJTV.